So ayan mga lods at ito good evening ano. So ayan at tonight's vlog ano. So meron na tayong i-share sa inyo. Share idea na naman tayo. So ito at kung ano yung nakikita niyo sa ating harapan, meron tayong live power amplifier PET 8000.2. So ayan, ang laki ng transformer niya at ang taas ng voltahe. So, ang voltage pala nito ay 141, 111, at 76 volt, 0, 76, 111, 141. So, 3 tier. So, naka 3 step tong ano na to. So, parang nanginginig yung camera natin So, galing na tong Cebu. Kung nakikita nyo, warak yung ano. So, hindi na isauli ng maayos. So, galing tong Cebu. At inuwi na dito ng may-ari kasi matagal na daw doon pinagawa. Hindi naman ginawa. So, ayan. Dinala sa atin dito. So, ganito na bumalik. Parang naka-ano na. Naka-segregate na yung mga screw. Mga extra transistor. Di ko alam kung sunog to. So, ayan. So, i-check natin to ngayon. So, kasi nga ay nung unang repair ay okay naman. Then kumbaga pabalik-balik na lang si customer nga no. Gawa nga ng di ko alam kung paano inayos. So ito. At ito yung i-share ko sa inyo. So pasensya na yung boses natin ngayon ay ano, ay medyo ano tayo ngayon, nagkatrangkaso tayo. So ayan, uminom tayo ng gamot. So eto mga lods ano, bago natin to simulan mga lods ay pa-subscribe no. At pa-subscribe po dyan sa aking munting channel ano. At pakita na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, continue lang tayo. At tatanggalin ko muna itong mga ano nito. Check ko. So, ayan mga lods. At magsha-shoutout muna tayo. Shoutout sa inyo lahat. Ano? So, ayan na tayo ito. I-start natin kay, kay AudioBit. So, ayan. Shoutout sa iyo doon. Shoutout. At kay Marcelino Pagsanhan. Suki na natin yan. So, ayan. Maraming salamat sa walang sawang suporta, sir. Ano? At kay Gerald Caraig. So, ayan. Shoutout sa iyo sir. At kay Henry Kulaway, suki din natin to. Always tong nanonood sa ating mga video. Thank you no. At next naman kay Alchon Tay. So ayan, thank you no. So yung mga bagong ano natin to, mga supporters. At kay Vox Tolentino. So ayan, pa-subscribe sa channel ni Master ano. So magaling din 'yan. At kay RF Mini Sounds at ayan, isa din 'yan, i-subscribe niyo din. At kay Bad Salvador, so kagagaling yan ni sir sa atin dito. So ayun dinala niya yung amplifier niya, humina yung isang channel. So ayun, nagginawa natin ulit. At kay Bauhag PH, so ayun, pa-subscribe din mga bagong mga bagong vlogger. At kay Richie pa din, so ayan, thank you sir no, daghang salamat. At shoutout na punta ka balik. At kay Andy Tech, so ayan, pa-subscribe din sa channel ni Master Andy Tech no, magaling din to. At kay Dario Due. So yan, shoutout sa iyo idol. At kay Jubera Lumerio. So yan. At shoutout sa iyo idol. At kay Richard Reyes. So thank you no sa walang sawang suporta. At kay Jose Leslie Santos. Shoutout din dyan sa iyo idol. At kay Ayesha Balisi. So kinunay natin to. Palagi na lang to siyang nagko-comment sa atin. At thank you sa walang sawang suporta. At kay DG John Mac TV. So ayun, thank you. Ronnie pagkasulat ko, pati ako di ko maintindihan. Ronnie Lee. Ronnie Ili. So ayun, pasensya na. Shoutout sa iyo idol, kay Ricky Lirit. So ayun, thank you sa maliit na suporta no. So ayun. At kay Fidel Raya. So ayun, shoutout sa iyo idol Fidel no. At kay Ronald Dio. So shoutout sa iyo idol. At kay next page tayo. So ito, next page tayo kay Reggie Manlangan. So ayan, shout out sa iyo bossing. At ayan, at kay John V. At shout out din. At kay Darkman. So suki din natin to, si Darkman. Kumakain siguro si sir palagi ng chocolate kay Darkman. So yan, kaya Duruin Edmar. So ayan, shout out sa iyo dyan idol. At kay Julie Lee vlog. So ayan, pa-subscribe mga bagong vlogger din to, mga bagong civil din na vlogger. So kagaya natin dati, nangangarap lang no. So ayan, pa-subscribe din niyo, pa-support niyo na din mga lods ano. At last but not the least kay Yolo Gilen. So ayan, sa tingin ko parang si Sir
si Sir Bern yung ano nito. So Yolo Gilin. So ayan, magkamukha ata sila o si Sir Bern ba. So ayan. At shout out, maraming salamat sa walang sawang suporta diyan. Thank you mga lods. Continue tayo sa ating video. So ito mga lods, at update tayo ano. So ito na tanggal na natin lahat. Ayan So ito recondition talaga to. Palitan natin ng mga bagong parts no. So at saka yung sa kanyang driver ay okay na no. So napalitan na din natin tong kinalawang ayan Kaya siguro sanhi nasusunog yung MOSFET. Ayan, hindi pinalitan ng unang technician, pati yung signal diode na signal diode na 4148. So ayan, ito po yung isa. So bale dito, pinalitan natin to. So bago na yan. At ito yung same lang sila ni Padon ng mga stepper mga lods. So pinaghalong SMD at saka yung malalaking electronics parts malalaki at saka SMD pinaghalo. So ganito din yung Padon na PX2000. Basta yung may mga stepper na siya. Meron naman sa Padon na malalaki lahat. At yung mga nagtatanong no. So si Padon po ay hindi po siya SMD. So nare-repair lamang po. At kung SMD naman po yung back panel at saka front panel, so meron namang available nun. Kompleto naman yung lahat. Kahit sa online meron din mahanap. At yung yung class D talaga, pero pinaghalo pa rin mga lods yung 1000 yung PX1800 na 2RU 4 channel. So yun class TD kasi yun siya mga lods. So pinaghalong SMD type at saka yung electronics na malalaking parts So ayan. So ito na yung order natin ng mga pyesa, dumating na. So original yan lahat. So ito papalitan natin to. Ayan, itong 5532 no. So ang papalit natin ayan Philips. So Philips yung binili natin na brand. So ayan NE5532N. So Thailand pa no. At itong MOSFET original din IRF P260M. So para dito yan sa na ito ayan. So ayan. At sisimulan na nating taniman So para hindi na tayo masyadong mahaba yung video natin. So tataniman natin. So wala kayong matutunan dito sa akin mga lods, kundi idea lang. So para po information po para sa lahat So mahirap pong ituro ang electronics lalo na kapag ka-online lang or nakikita nyo lang sa YouTube. So ang makukuha nyo lang po talaga dito sa akin ay idea lang. Kasi minsan kasi mga lods, kunyari ang isang amplifier no audio output. So depende po kasi yun sa sira na parts. Hindi po talaga lahat ng no audio ay same lang po yun talaga yung problem So yan yung kasi meron tayong nakita sa group na medyo may galit siya sa mga vlogger na tech So wag ka lang manood dun sa mga sa itik na mga video mga lods, sa mga itik, alam mo niyo na yung mga itik na technician. So mga pre-energy. So wag kayong magpapaniwala doon. Only tanging lang talaga yung pre-energy. Only solar lang So gagastos ka isang beses at collect ka lang ng collect. So yun yung pre-energy nakukuha mo talaga sa araw. So gumastos ka lang ng mga kailangan na materyales para makakuha ka ng pre-energy. So ganun lang, siyempre gagastos ka, gamit mo yun So di ba? So ganito din yun sa channel natin mga lods. Wala kang ibang matutunan sa akin kundi idea lang. So ayan. Kasi hindi ko naman pwede ituro talaga sa inyo talaga. Kasi depende kasi yan sa sira. Yun lang mga lods So ayan. So ayan, may ipatatinam natin yung mga resistor. Andun yung iba. So start na tayo. So ayan, natapos na natin taniman ng lahat ng resistor So ito hihinangin na naman natin yan. So ayan, kompleto yung parts natin. Walang labis, walang kulang, bago yan lahat. So ayan, ganyan ko kamahal yung mga amplifier nyo mga lods. Kasi
Kasi pagtingin ko may maliit lang yung nakalawang. So palit na yung lahat. So para isang beses lang. So ayaw ko mapagod mga lods. Yung bang tipo na ilalagay mo na sa heatsink lahat. Naka-screw na. Tapos pag testing mo may palpak na naman. So kumbaga advantage ko na din yun mga lods na nag-stack ako ng mga parts ano. So siyempre saan ba ako mag-invest? Siyempre ito yung trabaho ko. Invest ako sa mga parts. So ayan mga parts ko yan. Andun pa yung iba. So open na yung shop ko mga lods. So tingin lang kayo doon. So nagdahan-dahan ako mag-post no. Yung mga binibenta ko. May binibenta ako mga board doon na ano. So hayaan nyo yung mga LX lover dyan. LX20 lover. So magpo-post ako ng board doon. Napampalit dyan sa mga amplifier nyo para magiging matibay ano. So abang-abang lang. Hindi pa dumating yung in-order ko na screen para sa DIY no. So ayan. At ayaw ko din nung trabaho mga lods na kunyari ito na ilagay na. So tapos pag testing mayroon pang problema. Kasi nga nire-repair lang. Hindi nire-condition. So yung trabaho yung iba na dito tinatanggal. Yung binubunot lang dito. Kaya resulta pangit tignan mga lods. Kasi ano yun gawang tamad yun eh. So ang ginagawa ko mga lods para hindi na ako mapagod masyado. Tapos sa tingin ko naman yung mga parts na need na palitan ng kinakalawang, kumbaga kinakalawang na hindi na palitan. So yun, mag-a-action ako doon na i-recondition na lang. So magkano lang naman yung idadagdag ni customer. Minsan sinasama ko na, pinapackage ko na lang. Kunyari ito mga lods, ano, 2.5 lang to siningil ko mga lods. Kasama na yung labor ko. Yan to mga resistor, kasama na din, bayad na. Di ba? So saan ka pa? So pero yung itong mga ibang ano, transistor, itong mga MOSFET, so si customer ang nagbayad niyan. So siyempre sa kanya man 'yan. So yung doon sa yung wala ako, yun lang yung bayaran ni customer. Siya yung bili. So itong mga meron ako, so ipapackage ko na lang sa pagsingil para hindi as in hindi mabigat ano. Kasi isipin mo naman, kung yan ipapabili ko sa kanya lahat, siya ang bibili. So ang gastos niya dun sa pamasahe, minsan tapos pag wala pang stock, so hindi pa magagawa yung kanyang power amplifier. So ang ginawa ko, ako na mismo nag-stock para hindi na mismong customer natin hindi na mapagod kung saan maghanap ng pyesa, 'di ba? Tama ba ako mga lods? So kaya ayan, ito ipapackage ko na lang kung magsingil man ako sa kanila ng labor with parts. So yun na yun. Para hindi na sila mabigatan, hindi sila nagpagod. Naghantay na lang sila matapos ko. So, kumbaga, hindi ko na sila pinapagod, ano. So, yun lang mga lods. Kaya minsan, medyo yung customer, kasi hindi man natin talaga maiwasan, kapag bago pa natin makilala yung ating customer, ay medyo magdududa yan sa atin. Siyempre, di ba? Pagkaisipin yan, lulukuhin ako nito. So, ang ginagawa ko, sir, ano man ang gusto mo? Ikaw lang bumili ng pyesa, or ako lang bibili ng pyesa, para hindi ka na mapagod, ganyan-ganyan. So, kasi meron ako dito mga pyesa existing, na yung meron ako, hindi ka na bibili. Yung wala, yun lang yung bibilhin mo. So, ang choice ni customer, so, ba't pa daw sila magpagod? Na kung meron man tayo or kaya naman natin bumili. Sabi ko, wala naman problema yan. So, basta tiwala lang. Yun lang man talaga mga lods. So, tiwala lang. At saka ako transparent naman din ako sa customer ko. Magkano yung siningil ko? Sabi ko, talent pin na yun. Kung meron mang sobra, kung lumagpas man ako doon sa ano, so, kumbaga, i-consider na lang din sana nila na, siyempre, ang hirap kaya mag-repair ng amplifier mga lods kung sa totoo lang. Kunti lang talagang technician na nakakaano sa mga power amplifier ano. So kaya ako nag-invest ako. So yun lang. So ayan, continue lang tayo at hinangin na natin. So ayan mga lods, at naibalik na natin sa kanyang heatsink ano. Ayun So may MOSFET na din. Tapos na natin taniman. So, testing natin to kung wala nang problema. So, ayan, testing na natin. Isa muna. Then, yung isa andun pa. Re-recondition din natin yun, ano. So, testing natin kung goods na ito. So ayun mga lods, testing muna natin yung isang channel kung success ba yung ni-recondition natin. So ayan, yun yung isa. At ayan, naka-series valve muna tayo para in case hindi tayo masibakan ng mga output transistor or MOSFET. So ayan. So natanggal pa yun dito sa kabila
Yung unang tech, no, na gumalaw. Taga Cebu ang unang tech na gumalaw nito. So, hindi ata inayos doon. Ewan ko lang, no, kung bakit. So, kasi naman, ganyan yung trabaho niya mga lods. So, tingnan niya. Dugyo. At kinakalawang na yung mga resistor. Hindi pa rin niya ni-recondition. So, magbabayad naman ata si customer, no. Tsaka, mamahaling power amp to. Dapat recondition talaga. So, ayan. So, ito, power natin. Tignan natin kung goods na. Ayun. Umilaw yung series bulb natin. Ayun, oh. Okay na. Active na siya. Patay natin yung flash. Ayun, oh. Walang ibang ilaw. Active lang. So, may audio na din yan. Naglagay na ako. Ni-ready ko na. Para naman ay success na agad, no? Na agad. Okay na agad. Testing natin kung may DC. DC out ba to, no? So, paano ba to pag tester? Lagay natin sa millivolt. Millivolt. Ayan, millivolt tayo. Ito sa taas, ito sa baba ay positive. Dan ito naman ay negative. So wala tayong na millivolt sa ating amplifier. So it means goods na ito. So sa DC tayo auto, so wala din kilo ohms. So doon tayo sa sa millivolt. Subukan natin na may audio. Wait lang, lapag ko lang yung cellphone saglit. So ayun, meron tayong 2 milliampere, 1.1 milliampere. So it means goods na yung amplifier natin mga lods. So wala na tayong nasisense na DC or mataas na voltahe. So milliampere at saka hindi siya DC, AC siya. Palit tayo ng kanta, may ano yun. Lakasan natin konti. So ayan lang yung 1.5 milliampere AC. So ayan, goods na. Kasi kung may nasisense pa tayong DC volt ay matik, meron pang problem dito sa ating mga driver So once na naman natin, so kagaya niyan mga lods, yung sinasabi ko na isang beses lang, isang tira lang, okay na agad. So ayan, kondisyon na siya ulit. So, yung series valve, nag-iilaw siya. Normal yan kasi maliit lang yung natin. Series valve, 100 watts lang. Ito kasi malaki na. Masyado yung transformer. Hindi na kaya masyado ng ating no. So, ayan. So, ayan. Continue tayo sa isa. At ito, daan na tayo sa isang channel. Doon na tayo sa isa. Yun na yung isa, salpak na natin. So ito na namang isa yung recondition natin. So hindi ko na tinanggal lahat ng kasi goods pa naman yung ibang transistor. So tinester ko muna, no. So goods pa. At ayan, resistor lang talaga yung papalitan natin. So goods na goods pa naman. Ayan, nalinisan na din natin. So ayan, malinis na. Tignan yung kanyang board. Yung doon, papalitan natin din yan. Diyan ang 47 ohms. So ayan. So ganyan lang mga lods. So yung mga Zener diode tinester ko buo pa. Kasi ito hindi naman siya asin na talaga to, nasunog. So yung isa lang talaga yung medyo na may nasunugan, no. Nasunog yung dito sa mga driver. So ito wala. So ito buo pa din yung 22 ohms. Yung doon sa kabila sunog. So ayan. Dumi ng kamay natin mga lods,
kamay ng mahirap ano. So tataniman muna natin mga lods at nang makapag audio test tayo ng final na talaga. So tataniman ko muna mga lods at natapos na natin recondition yung isang channel. Ayan. So kulang ng transistor, dalawa. So bibili pa ako dun sa town. So tinesting ko muna siya no kung tutunog na. So kasi okay lang man yan kahit kulang yung transistor, tutunog naman din yan. Kaso bibili pa tayo mamaya sa town. Mamaya na tayo mag final audio. So yan, condition na ulit. So yung kulang na lang yung dagdagan natin na transistor ano. So continue lang tayo mamaya ulit mga lods ano, so para sa ating final testing at saka sa ating final shoutout. So shoutout tayo sa inyo mamaya na naman mga lods ano. So ayan. At continue na lang tayo. So ayan mga lods, update tayo at good evening. Ito tapos na natin palitan no? O dagdagan. Nadagdagan na natin. So shoutout kay kay Serens Lana Bolivero Balisi or kay Ayesha Balisi. So may pinagawa si Sir sa atin ito. Papakita ko sa inyo. May in-order sa atin si Sir na Rakula. Yung original no. So andun yung sa bagyong piyesa. Tatapusin ko to ngayon para sa Sunday. Mag-audio test ako then papadala ko na sa kanya. So may nag-order rin siya ng speaker protect. So ayan, original Rakula mga lods. So ganyan tayo kung magtrabaho mga lods, tingnan nyo. Ayan, naka-proper grounding na din siya. Ayong Rakula ni Sir. Nilagay na natin para walang humming yung input natin. So ang ginamit natin sa input na capacitor ay condenser 4.7 UF by 100 volt or 50 volt, pwede lang yan. So ayan. So ayan, maganda. Malinis. So yan yung gusto ni Sir, malinis. Malinis na gawa. So ayan. At ayun, kompleto na nataniman na natin. So ayan, goods na. So bukas kukunin na ito ni customer. Power natin. Ulit. So naka-series valve muna tayo. Ayun. Copyright yan. Tayo makapagbuelo. So yung success na yung gawa natin, recondition na natin. So rekta na natin. Hindi tayo makabuelo kasi nga nag-protect yung ilaw natin. So yan yung resistor niya lahat mga lods oh. Boot channel tinanggal natin pati yung mga sinner na kinalawang. So rekta na natin. Tingnan natin kung uusok. Ayun. May copyright mga kanta na to.
copyright niyan. Ni si copyright. So palit tayo ng USB. So ito ginawa lang natin yung ano natin, yung ating player, USB player ano. Yan, pang-audio test natin. Yan, para walang copyright. Woo! Palit tayo. Yung may malinaw ang mid. Baka magtanong pa kayo dyan sa comment section natin mga lods. Patayin muna natin at susukatin natin to. Papakita ko sa inyo ang mga specification nitong power amp na PET 8000.2 or ng power by live, no? So susukatin natin ang transformer. So may voltahe naman din ata itong sinulat. Yun lang, wala. Yan dito. So papakita ko din yan sa inyo. Ang laki kasi ng transformer nito mga lods. Grabe yung live. So, umiyak na si Maki. Ilapag ko muna yung cellphone para maano ko mo ayos. So, yung ating transformer ay nasa 8.5 inches. So, yung kanyang overall, no? Ayan, no? Or 8 inches. 8 inches? Sobra nga sa 8 inches. So, 8.5 talaga siya. Then, yung tindig niya, yung taas ay nasa 4. So, 3 RU ba itong casing na to? Parang hindi naman na. 3.5 ata ito na casing. 3.5 na, na case ng power amp. So, 4 inches ang pahaba, ang pataas. And then, yung heatsink niya ay 14 inches. 14 inches. And then meron tong 4 na blower malalaki. And then capacitor na 12 pieces na ang value ay 2200 UF by 80 volts. So naka-series yan, kasi class H to. So yan, ganito din yung natin pa doon. So may ganyan din yun siya. Yung ating PX2000 may ganyan din sa driver, stepper. So ganyan din siya, SMD na pinaghalong electronics. So ayan. At ito, ang transformer niya, voltahe ng kanyang transformer ay hindi makita ng maayos. Ay 141. Grabe man, hindi makita. Ilang step ba to? Class H ba to or 3 tiers? Ano pala siya? 141 BEC, 111 BEC, 76 BEC, 070 or center top. So ulitin natin. Ang pinaka high rail ay subali 3 level tong niya transformer. So 141 VEC. Yung mid rail ay or mid voltage ay 111 VEC. And then yung low voltage or low rail ay 76 volt. And then 0 or CT center top. And then 76 BEC at 111 BEC at yung pinaka high rail ay 141 BEC. So papatakto siya ng 300 plus yung kanyang BDC dito sa ating capacitor, yung final output na, no? So grabe. So ang gamit na transistor ay NGW na 1302G. So itong transistor na to ay 200 watts. So ayan.
So, bali ano siya? 2, 4, 6, 8. So, 8 pares. So, nasa 16 transistor lang siya. Pero, solid yung transformer niya. Ang laki. Ayan, oh. So, ayan. Yan lang mga lods. So, sa input, yung sa likod, ay same lang, no? Same lang sa mga ibang power amp. Na, merong ano. Ayan, merong input sensitivity. Parallel, bridge parallel stereo switch, merong ground, meron din siyang ano, crossover, i-off on mo lang. So ayan, so yan lang yung back panel niya, puro speak on, walang speaker terminal. So meron siyang nakalaan na speak on para sa bridge, no. So ayan, so isang speaker lang yung ginamit natin. So power na natin. Ay, binunot, tinanggal ko pala, sorry. Ito. So, sana'y nagustuhan yung video natin mga lods. Huwag kalimutang i-like. Ayun, oh. Yun. So hindi natin masyadong pabayan yung video natin mga lods kasi dana mata tayo. So goods na, kondisyon na kondisyon. At tayo magpapa-shoutout, comment lang sa baba ng ating comment section, ano. So susulat natin yan at babasahin na lang natin kasi nga hindi natin mabasa ng maayos yung inyong mga pangalan gawa nga ng iwan ko minikos-mekos ni YouTube. So magandang buhay sa ating lahat mga idol, no. At magandang gabi at God bless sa ating lahat. At yan lang mga lods. Bye-bye.